may isang tao na hindi mo pwedeng salingin. O hindi pwede. That cannot be good for democracy and good governance. Hulaan nyo na ang presidente, ang vice-presidente, kahit sinong cabinet member, kahit sinong nasa gobyerno, wag lang ang speaker, kundi kayo ipatatawag, gagamitin ng House of Representatives ang lahat ng kapangyarihan niya upang kayo ay dalhin doon, ipahiya, ibuli, takutin. Yon ang ng mensahe niyan. So ang public interest po ay hindi sa pagsikil sa media, sa prensa o sa paglalathala o pagbo-broadcast, kundi ang public interest ay magkaroon ng malayang usapin at pagtatalakay sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa pamamahala ng ating bayan. Public interest. Hindi yung itatakutin mo ang media outlet dahil lamang hindi mo nagustuhan yung sinasabi nito. Nakakatakot yung ginagawa nitong mga ito na dahil lamang hindi nila nagustuhan yung sinabi. Pinanood ko siguro 10 beses. Hindi naman po sinasabing totoo, nagtatanong lang. Hindi pwedeng palat sibuyas ng isang opisyal ng gobyerno. Papasok ka sa gobyerno, baka tapos ayaw mo makikriticize ka. Nagkamali na ako, hindi nyo pa rin dapat pwedeng sikilin yan. Huwag sana nating daanin, porket speaker ka, huwag mong daanin na kontrolado mo ang lower house, na rubber stamp mo, na totoo naman sa ngayon, di ba? Huwag mong gamitin yan, nandyan ang korte. Especially if you're holding out yourself to be a leader of national stature. Ang leader ay malaki ang puso, alam niya na yung pinasok niya ay talagang magkakaroon ng kritisismo, ng pagpuna, ng pagbatikos. Dapat ready na siya dyan. Kanya nga sinabi ng ating Korte Suprema, public officials should not be onion skinned. Pinasok mo yan talagang kasama yan. Kumbaga sa occupational hazard yan. Parang boksingero yan. Hindi ka pwedeng pumasok sa ring, hindi ka masusuntok. Alam nyo, unang-una, the House of Representatives wants to send a message to all media practitioners. Pulaan nyo na ang lahat, wag lang si Speaker Romualdez. Yun. Pulaan nyo na ang presidente, ang vice-presidente, kahit sinong cabinet member, kahit sinong nasa gobyerno, wag lang ang speaker, kundi kayo ipatatawag, gagamitin ng House of Representatives ang lahat ng kapangyarihan niya upang kayo ay dalhin doon, ipahiya, ibuli, takutin. Yon ang ng mensahe niyan. Pangalawa po, while pwedeng mag-resolve or magpasa ng resolution ang House of Representatives, at papatupad po ng prangkisa, once may franchise na yan, katulad ng SMNI, ay ang ehekutibo. Hindi naman po binding yan sa National Telecommunications Commission. Basta kayo may prangkisa, batas po kasi yung prangkisa, yan ay isang act of Congress, yung grant ng prangkisa. Yan ay batas na wala ka namang diskresyon na ang batas ay hindi ipatupad. Ang NTC, National Telecommunications Commission, na nasa ilalim po ng executive branch, ay dapat pabayaan na mag-broadcast ang isang istasyon na may prangkisa. Ngayon, meron pong nagsasabi, inihahambing nila sa ABS-CBN. Hindi naman po tama yung analogy na yon. Sapagkat ang ABS-CBN po, nung dinidinig, kung i-renew ang prangkisa ay expired na yung prangkisa. Ito po ay may batas na nagbigay ng panibagong prangkisa sa SMNI. And until and unless yung batas na yon ay i-revoke ng subsequent legislation, yung prangkisang yan ay magpapatuloy. Ang tanging magagawa lamang po ng executive, katulad po ng mga ibang programa na may kalaswaan, etc., na sa paningin nitong MTRCB ay hindi dapat na makita, ma-air
to the general public ay suspindihin katulad po nung nangyari nung isang noontime show. Ganun po ang pwede lamang gawin. But for you to tell the NTC to suspend the franchise, para sa akin, questionable yung legality niyan sapagkat the franchise subsists unless it is repealed dahil ito po ay batas. Alam nyo, hindi na po ako magsasalita dyan, ha? Ang ibabasahin ko na po ay sinabi ng ating mismong Korte Suprema. Ibig sabihin, hindi na opinyon to ni Atty. Topacio o kung sino man, ngunit ito ay opinyon na ng Korte Suprema at ayon sa ating batas, ating system of government, pati sa civil code, sa konstitusyon, ang mga pronouncements ng ating kataas-taasang hukuman is part of the law of the land. Ito ang sabi ng ating Korte Suprema at aking babasahin. The major purpose of the constitutional guarantees of freedom of speech and of the press is to protect the free discussion of governmental affairs, as well as to encourage and nurture uninhibited, robust, and wide-open expression, particularly in matters of governing importance. So ang public interest po ay hindi sa pagsikil sa media, sa prensa, o sa paglalathala o pagbo-broadcast, kundi ang public interest ay magkaroon ng malayang usapin at pagtatalakay sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa pamamahala ng ating bayan. Public interest. Hindi yung itatakutin mo ang media outlet dahil lamang hindi mo nagustuhan yung sinasabi nito. Ito para sa akin, ang issue niyan is bigger than contractual rights. Ang issue niyan na fundamental ay freedom of the press. Then po ay, kasi po, even sa mga karapatan, ang turo po ng ating batas ay meron po yung hierarchy of rights. Kumbaga sa kuwan, ito ang may mga karapatan, bagamat lahat ng karapatan ay importante, may mas importante na karapatan kaysa sa iba. Yung property rights, pwedeng pakialaman ng gobyerno yan kung ang makikinabang ay ang publiko. Yan tinatawag na eminent domain, yung kinukuha yung pag-aari, yung mejores para magamit ng sambayanan katulad ng pagpapalawak ng kalye o paglalagay ng isang pasilidad. Meron yung police power, i-regulate yung paggamit ng iyong ari-arian katulad ng coding. Hindi porket ikaw ay may sasakyan ay everyday mo nang pwedeng gamitin. Yan ay pwedeng i-regulate. Ang property right po ay hindi ganoon kataas ang ranking sa hierarchy of rights na tinatawag ng ating batas. Ang pinakamataas po na hierarchy, nasa hierarchy, kumbaga sa number 1, parang Mama Sapano ngayon, number 1, pa yun ay yung freedom of speech and of the press. Sapagkat, traditionally po, kaya naman po yung freedom of the press ay nakalagay, yan ay may garantiya. Hindi lamang sa isang act of Congress na pwedeng bawiin ng Kongreso, kundi nasa Constitution mismo, ang pinakamataas na batas, the fundamental law of the land. Kung baga sa kuwan, yan ang pundasyon ng ating democratic and republican system of government. Yan po ang pinakamataas, ang antas o ang ranking. Hindi po basta yan ay tinatanggal. In fact, ito, pa rin ang sabi ng Supreme Court, again, hindi ko na po opinion. Kung na ito ng ating Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema sa isang kaso, where the criticism is of public officials and their conduct of public business, the interest in private reputation is overborne by the larger interest secured by the Constitution in the dissemination of truth. So, kasi po nga, traditionally, ang press, ang prensa, ang media, ang isa sa mga means of checks and balances in a democratic and constitutional government. Bagamat meron tayong 3 great branches of government, executive, judiciary, at legislatibo, binabalance nila each other, medyo mas mabilis pong magbalanse
ang media. Kasi kung merong kalabisan ang executive or legislature, kailangan ka pang magdemanda sa korte. Kung may kalabisan, kung may kailangang batas na kailangan i-address ang isang ang masamang gawain sa lipunan, gagawa ka pa ng batas. May proseso yan, matagal. But yung media po ay instantaneous. Ito din ang sinabi ng Korte Suprema. Hindi ko rin opinion ito. Sinabi rin sa isang kaso, ito ay mga palabra o mga salita ni dating Associate Justice Jose P. Laurel na naging Pangulo din at naging Senator. Sabi niya, the interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Ganyan po kahalaga ang tayang media sa isang lipunan. Kaya hindi basta-basta yan dapat sinisipil. Nakakatakot yung ginagawa nitong mga ito na dahil lamang hindi nila nagustuhan yung sinabi. Pinanood ko siguro 10 beses. Hindi naman po sinasabing totoo, nagtatanong lang, sinasabi dapat itong papaliwanag. Ending Nagsabi sa amin, yan po mismo ang purpose, ang role ng media in a democratic society at to incite debate, na magtanong, humingi ng sagot sa mga opisyal ng gobyerno. Hindi pwedeng palat sibuyas ng isang opisyal ng gobyerno. Papasok ka sa gobyerno, pagkatapos ayaw mo makikriticize ka. Wala naman tayong batas na katulad sa Thailand na yung tinatawag nilang lese majeste, na pagkapinulaan mo yung hari o yung reyna o mga kapamilya nila, ikaw ay makukulong. Yun pong isang batas. Sa Beijing din, ganun. Apo, meron Yun ay isang lipunan lamang o isang gobyerno. May monarkiya. Wala po sa atin yun. Sa England kami, lese majeste, pero hindi na ginagamit. Yun ang tawag na dead letter law. Sabagat magagalit sa yung mga tao. Bakit dito? Parang merong sacred cow. May isang tao na hindi mo pwedeng salingin. Hindi pwede. That cannot be good for democracy and good governance. Palagay na natin na nagkamali. Ipagpapalitin. For the sake of argument. Yes. Sabi ng Supreme Court, kung nagkamali man, sabi niya, hindi ako, again, hindi tayo, hindi si Celis to, hindi si Badoy, hindi ako, hindi kayo. Korte Suprema nagsabi nito. Ito ang sabi, and I quote, errors or misstatements are inevitable in any scheme of truly free expression and debate. Consistent with good faith and reasonable care, the press should not be held to account to a point of suppression for honest mistakes or imperfections in the choice of language. There must be some room for misstatement of fact as well as misjudgment. Only by giving them leeway can they courageously and effectively function as critical agencies in our government. Yan sinasabi na ng Supreme Court. Inevitable na maaaring magka-honest mistake. Hindi magkakamali sa dami ng ano na ngayon, digital age, hindi mo malaman anong tama, anong mali. Ngunit, nagkamali na, kung nagkamali, hindi nyo pa rin dapat pwedeng sikilin yan. Kasi kung ganun, kailangan tingnan nila lahat at saliksikan lahat ng networks, lahat ng shows, lahat ng mga, di ba? Kung ito yung babasehan nila, dapat lahat yun, aralin na nila. May nasabi ba itong anchor na to sa isang show? Ito. Para matutunayan na isa lang. Di ba? Mahirap mahirap for them. Okay. Pag opinion, wala pa yan. Opinion yan Opinion nga oo. Straight news, merong op-ed, opinion editorial. Yun ang dapat i-distinguish. Otherwise, kung magkakamali, gagawin mo yung ginawa dito sa SMNI, wala nang matitira dyan. Attorney, you also have a show, di ba, in another network, correct? Hanggang ngayon. Ikaw ba, sa network nyo ba, lahat ng sinasabi doon, kasi nabanggit yan sa Congress,
na bakit hindi nyo, di ba dapat lahat ng sinasabi nila ay alam nyo at kayo ang dapat ay baga kung ano lang ang gusto nyo sabihin na ang anchors ay hindi dapat nagsasalita ng mga sarili nila, parang ganun lumalabas. Sa network ang pinapasukan nyo, attorney, kayo i-memorize nyo lang ba lahat yun? Binabasa nyo lang ba lahat? Yung sinasabi, hindi, di ba? News. Kanya nga, meron, since time immemorial, hindi lang naman din sa Pilipinas. Yeah, lahat. Correct. Meron yung tinatawag nilang erratum or errata, kung plural. Yun ay, kung may na-report ka na eventually napatunayan na hindi pala totoo, kinaklarify You have to correct. Oo. Yes. Ang mismong istasyon, ang mismong media organization ay binibigyan ng pagkakataon na i-correct ang kanilang pagkakamali sapagkat hindi maaaring hindi magkamali eh. Walang taong perfecto. And yung dating kaibigan natin, si Dean Perfecto Fernandez, yun, perfecto yun. Pero walang taong perfecto. Lahat magkakamali ka sa dami ng impormasyon na dumadaan sa news desk, sa isang anchor, sa isang kolumnista, sa isang manunulat, sa isang commentator. So, dapat may allowance talaga yan. Pero paano yung sinasabi, no? Kasi para matutunan lang natin, paano nagagamit yung sinasabi nga? Kasi kung may malicious intent na, ibig sabihin talagang plinano, sinadya, 'di ba, na talagang itong gagawin ko, attack ako. Kasi meron din naman talaga na dati, yung mga parang attack and, partner, what's your term there? Attack then... ACDC, attack and collect. Something like that. Attack and collect, defend and collect. Matagal yan. Diba? So, yun ay pwede. Kung ganun yung papapatunayan nila na ganun. Hindi po lugar. Hindi pa rin, Hindi lugar ng lehislatibo na sabihin kung may malice or not. Kaya po may batas tayong libel eh. Kaya may korte. Speaker, kuntingin ng kahit sinong kaanib ng mababang kapulungan na nasira ang kanilang reputasyon, bukas ang ating mga hukuman. Mag-file sila ng libel at doon sa hukuman lamang maaaring patunayan kung merong malice. Parang kay Maria Ressa, di ba, korte yun? Ayun, doon dumiretso lahat eh. Yun nga, disinformation yun. Napatunayan na, convicted na sa RTC, convicted na sa CA, nasa Korte Suprema na talagang mali. Alam niyo, kaibigan ko yung nagdemanda ron, si Ginoong Willie Keng, maayos sa tayo. Talaga? Kusyante yun, mabait yun. At yun talaga napatunayang maling-mali. Ayun, binigyan sila ng pagkakataon na sila ay i-rectify o itama yung kanilang pagkakamali. Ayaw nila, kaya sila ay nademanda. Ngayon, even sa korte po natin, ay maluwag pa rin ang batas. Bakit ko nasabi yan? Sapagkat dalawa po ang pamantayan ng malice dito sa ating batas kung ikaw ay magpa-file ng isang kaso para sa libelo. Number one, kung ang iyong na libel or may alegasyon ng libel against a private person, ang batas ay may presumption of malice. Kung private person, ibig sabihin ng presumption, yung tao na idinimanda ang dapat magpatunay na walang malisya yung kanyang isinabi laban sa isang taong pribado. Ngayon, ito naman, ngunit kung ikaw ay isang publikong personalidad. Public official hindi lang public official, athlete ka, celebrity. Celebrity. So, public figure, ang definition yan is someone who deliberately courts publicity. Ikaw ay vlogger, artista, yan, mga public persons yan. Pag ikaw ay pinuna, yung presumption of malice ay wala. Ikaw ang magpapatunay bilang nagdemanda na politiko, artista, atleta, etc. na yung ginawa ng tao laban sa iyo na sinasabi mo ay nakakasira sa iyong pangalan ay may malisya. Nandyan po ang korte. Huwag sana nating daanin, porket speaker ka, huwag mo daanin na kontrolado mo ang lower house, na rubber stamp mo, na totoo naman sa ngayon, di ba? Huwag mong gamitin yan, nandyan ang korte. Especially if you're holding out yourself to be a leader of national stature. Ang leader ay
malaki ang puso, alam niya na yung pinasok niya ay talagang magkakaroon ng kritisismo, ng pagpuna, ng pagbatikos. Dapat ready na siya dyan. Kanya nga sinabi ng ating Korte Suprema, public officials should not be onion skinned. Pinasok mo yan eh. Talagang kasama yan. Kumbaga sa occupational hazard yan. Parang boksingero yan eh. Hindi ka pwedeng pumasok sa ring, hindi ka masusuntok. Kahit ikaw, Ayaw mong suntukin ka, oo. kahit si Manny Pacquiao ka, masusuntok ka pa rin. Minsan matutumba ka pa nga eh. Pero hindi ibig sabihin yan, pasasara mo yung larangan ng boxing o yung stadium ngayon, di ba? Hindi pwede.